Mga kaganapan dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating kasamahan ng House Committee on Justice. Hinimay na nga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at nakitaan ito ng sapat na porma. Tinutukan yan ni Bombo Annalise Soberano. Idineklara ng House Committee on Justice na sufficient inform ang dalawang natitirang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaya maaari nang umusad ang proseso. Ayon kay Justice Committee Chairman at Batangas Representative Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro na walang tumutol sa mosyon na ideklarang sufficient inform ang dalawang reklamo. Nauna nang isinantabi ang unang complaint dahil sa paglabag sa one-year constitutional ban sa paghahain ng impeachment laban kay VP Sara, habang inaprubahan naman ang pag-atras ng ikalawang complaint. Ang ikatlong reklamo na inihain ng mga pari, madre at abogado at inendorso ni ML Party List Representative Leila de Lima ay tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng humigit kumulang 612 million confidential funds ng Department of Education noong kalihim pa si VP Sara. Binuhay rin dito ang alegasyong nagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ang ikaapat na reklamo na inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera ay nakatuon sa umano'y hindi pagdedeklara ng tamang impormasyon sa statements of assets and liabilities and network at issue ng hindi maipaliwanag na yaman. Sa kabilang dako, inatras na ang dalawang complaint matapos kumpirmahin ng mga complainants na susuportahan na lamang nila ang ikatlong reklamo. Sa botong 22 pabor, 10 hindi, tuluyang isinantabi ng komite ang unang complaint dahil sa paglabag sa probisyon ng Constitution o one-year bar rule na inihain nga ng Makabayan Black Lawmakers. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro kaugnay sa naging botohan. After we conclude on the deliberation on all the impeachment complaints, which at this point we only have two, the third and the fourth impeachment complaint, we shall proceed to vote. The chair is now ready to hear the motion with respect to the sufficiency or insufficiency in form of the third impeachment complaint. Madam Chair. The Honorable Zamora. Madam Chair, I move to declare the third impeachment complaint as sufficient in form. There is a motion to declare the third impeachment complaint sufficient in form. Do I hear a second? Is there any objection? Hearing none. Hearing none. The chair declares the third impeachment complaint, that is Father Zabalya et al. Impeachment complaint, sufficient in form. So ruled. The chair is now ready to hear the motion on the fourth impeachment complaint. The Honorable Padiernos. Madam Chair, I move to declare the fourth impeachment complaint as sufficient in form. There is a motion to declare the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient in form. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none. The chair declares the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient in form. So ruled. Sa ngayon, ayon kay Luistro, dalawa na lamang ang natitirang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo matapos na isantabi ang una at binawi naman ang ikalawa. Bago pa man pagbotohan ang sufficiency in form, nagkaroon muna ng mainit na deliberasyon hinggil sa pagsunod ng unang complaint sa one-year prohibition period ng konstitusyon. Sa botohan, nanaig ang mosyon na isantabi ang unang complaint dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Dahil dito, ang natitira na lamang ay ang ikatlong complaint na inihain ni Father Zavala at inendorso ni Representative Leila de Lima, at ang ikaapat ay inihain ni Attorney Cabrera at inendorso ni Representative Benny Abante at Paulo Ortega. Sa pagdinig ngayong araw, parehong idineklara ng komite na sufficient in form ang ikatlo at ikaapat na reklamo. Naka-schedule namang talakayin bukas ng komite ang sufficiency in substance ng dalawang natitirang impeachment complaint. Muli si Representative Jervil Luistro. I'm saying there are only two impeachment complaints now, the third and the fourth.
And during our proceeding today, we deliberated already on the sufficiency in form, and we concluded with voting, in which case both impeachment complaints, the third and the fourth, were both declared to be sufficient in form. Because of that, for our tomorrow's meeting, we will be deliberating on sufficiency in substance of these two impeachment complaints. Remember, we have two impeachment complaints now, the third and the fourth. Binigyang diin naman ni Representative Terry Redon na walang paninigurado upang makalusot ang mga bagong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Paliwanag ni Redon, sinunod lamang nila ang malinaw na petsang itinakda ng Supreme Court kaugnay ng 1-year prohibition period. Nilinaw din ang alegasyon ng pagbabanta umano sa ang Vice President laban sa Pangulo, unang ginang at Speaker. Wala umanong naging pagtalakay sa merito ng mga naunang reklamo. Ang pag-atras ng ikalawang complaint ay hindi katumbas ng dismissal batay sa merito, kundi maghakbang upang mapabilis ang proseso sa pamamagitan ng pagtutok sa natitirang mga reklamo. Pakinggan natin si Representative Terry Redon. At very clear po yung Supreme Court decision eh. Hindi ba? There is no room for equivocation on the date that they have stated in the decision. Feb 6, yung reckoning date. So I think talagang very important po na tiyakin po ng House Committee on Justice na ito po yung susundin po natin na date in proceeding with any impeachment relating to the Vice President. No? So this is what we are doing today, no? And we will proceed with determination of substance tomorrow. So walang naninigurado dito, we are just complying with what the Supreme Court actually stated as an express date on the reckoning date for the 1-year bar rule. Kumpiyansa naman si Luis Tro na mas bibilis na ang pagtalakay ng impeachment laban kay BP Sara matapos nga bawasan mula sa 4 tungo sa 2 aktibong reklamo. Ayon kay Luis Tro, isinantabi ng komite ang unang reklamo dahil nga sa paglabag sa itinakdang panahon ng konstitusyon. Kaya inaprubahan din ang pag-atras ng isa pang reklamo upang suportahan ang natitirang kaso. Kapag napatunayang may sapat na batayan, maaring sumailalim sa botohan para sa probable cause bago ito iakyat sa Senado para sa paglilitis. Muli si Representative Jervil Luistro. Apparently, we will be able to move faster considering that we have 2 impeachment complaints na lang, no? Compared to when we started this morning when we had 4, no? So to answer your question, yes, I believe that there's basis to say that we can move faster this time. Si Representative Jervil Ruistro, ang Committee Chairman ng House Justice Panel. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.